Mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome na muli sa ating pag-aaral ng Messages to Young People at tayo po ay nasa chapter 35 na po at samahan niyo po akong atin pong pag-aaralan ng mabuti upang atin pong maisabuhay ang mga katotohanan ito. Entitled, Disiplina sa Sarili. Karamihan sa atin, kahit nakakaalam ng katotohanan, kulang tayo ng disiplina sa ating mga sarili. Kaya atin po itong pag-aaralan upang ating mabulay-bulayan ang mga salita ng Panginoon. Sabi dito, ang mabagal na pagkagalit ay higit na mabuti kaysa sa makapangyarihan, at ang nagpipigil ng kanyang sariling espiritu ay higit kaysa sa mananakop ng isang lungsod. Napagtagumpayan niya ang kanyang sarili, ang pinakamalakas na kaaway na kailangang harapin ng tao. So wala na pong iba na kaaway tayong mga tao, kundi yung ating mismong mga sarili. Kaya mga kapatid, kung wala tayong pagpipigil sa ating mga sarili, hindi natin madisiplina ang ating mga sarili, kapag galit tayo ay talagang totally magagalit ka. Mga kapatid, ipanalangin natin sa Panginoon na may control, meron tayong self-control. At ito yung bunga ng banal na espiritu. Hihingi po natin ito sa Panginoon kasi hindi natin kaya sa ating mga sarili at kalaban natin ang ating mga sarili. Ang pamamahala ng espiritu ay ang panatilihin nasa ilalim ng disiplina ang sarili, ang paglaban sa kasamaan, ang pagsasaayos ng bawat salita, at gawa ayon sa dakilang pamantayan ng katwiran ng Diyos. Ang taong natutong pamahalaan ang kanyang espiritu ay aangat sa ibabaw ng mga paghamak, pagtanggi, at mga pagkainis sa araw-araw nating nararanasan. At ang mga ito'y hindi na magdadala ng kalungkutan sa kanyang kalooban. Kaya kailangan nating pamahalaan ang ating mga sarili sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kasi sa ating mga sarili, kapag walang kontrol ng banal na espiritu, hindi natin kayang baguhin, hindi natin kayang kontrolin ang ating mga isip. Kaya ito yung dakilang pamantayan na kailangan ng ang katwiran ng Panginoon ang siyang kontrol sa ating mga damdamin, sa ating emosyon, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Layunin ng Diyos na ang makaharing kapangyarihan ng pinabanal na katwiran na pinamamahalaan ng banal na biyaya ang siyang mangibabaw sa buhay ng mga tao. Ang taong namamahala sa kanyang espiritu ay nagtataglay ng kapangyarihang ito. So tayo, mga tao, meron tayong freedom of choice. At meron tayong pribilehiyo na piliin kung sino ang ating gawing hari sa ating buhay. Yung gagawin nating Panginoon ng ating buhay. So wag po tayong padaya na kahit ang ating mga sarili ay sumusuway sa nais ng Panginoon, kailangan tayong maging mapagbantay sa mga ganitong bagay. Kasi layunin ng Diyos na maghari sa ating buhay. Ang kanyang katwiran, ang mamahala, at ang kanyang banal na biyaya ang siyang igagawad sa atin, sa ating buhay, dahil ang taong namamahala sa kanyang espiritu ay nagtataglay ng kapangyarihan nito. So kung ano yung pinipili natin na kapangyarihan sa buhay natin, yun yung maghahari sa atin according sa pagpili natin. Kaya nga sabi sa Proverbs 16:32, ang taong mapagpahinuhod ay higit kaysa mandirigma, at ang may pagpipigil sa sarili ay higit kaysa mananakop ng isang bayan. Ito ang tuwirang katumbas ng pahayag na ang tunay na kadakilaan ay nasa pagpipigil sa sarili. So hilingan natin ang Panginoon na magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili dahil ito yung bunga ng banal na espiritu. At kailangan tayong maging mapagpakumbaba sa paanan ng Panginoon. Ano yung mga kahinaan natin? Hindi natin makontrol kung once galit ka, ay talagang magagalit ka. Kailangan, mga kapatid, iwasan nating magalit kung yun naman ang dahilan sa pagkakasala natin. Kaya ang pagpipigil sa sarili ay napakahalaga sa buhay ng Kristiyano. Kaya nga sabi sa Galatians 5 verse 22-23, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. O bagay na walang kautusan. So dito, makikita natin yung bawat detalyado kung meron na ba po ba tayong mga bunga ng banal na espiritu na ipapakita sa atin. Kaya ipagsikapan natin na maangkin ang espiritu ng Panginoon sa buhay natin para magkaroon tayo ng mga mabubuting gawa gaya ng nabanggit. Kaya sabi sa Santiago
1:19 hanggang 20, ang bawat tao ay maging matulin sa pakikinig, mabagal na sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, kaayon ng pagsasaayos ng bawat salita at gawa ayon sa pamantayan ng katwiran ng Diyos. So kapag tayo ay naging under na sa katwiran ng Panginoon, hindi na mamumuhay yung ating mga sariling nararamdaman. Dahil tandaan natin, kapag tayo ay galit, hindi ito nagbubunga ng katwiran ng Diyos. Kaya anuman yung nasa isip mo, kapag kontrolado ito ng banal na espiritu, mga banal na salita ang lalabas sa iyong mga bibig. Kaya kailangan ang kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili. Sa pagkabata at kabataan, ang pagkatao ay higit na madaling mahubog. Sa panahong ito, dapat matamo ang kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili. Sa tabi ng apuyan at sa hapag ng pamilya, may mga impluensyang gumagawa ng mga bungang kasing tagal ng walang hanggan. Higit pa sa anumang likas na kakayahan, ang mga kaugaliang na itatag sa mga unang taon ang magpapasya kung ang isang tao ay magiging matagumpay o mabibigo sa pakikipaglaban ng buhay. So kahit gaano pa tayo nagsisikap, mga kapatid, kapag hindi natin hinatanggap ang tulong ng Panginoon, ay hindi natin kayang mapanagumpayan ang ating mga sarili. Mula pa sa pagkabata hanggang lumaki ito, dito humuhubog yung karakter ng tao. Depende sa pagpili natin, ano yung landas na nais nating lakaran. Kaya tandaan natin, kung wala ang tulong ng Panginoon, kahit anong sikap natin, wala pong kabuluhan ang mga bagay na ating ginagawa. Kaya sabi dito, gumagawa ng mga bungang kasing tagal ng walang hanggan. Ito po yung proseso ng paghubog ng karakter ng tao. At kung nais nating magkaroon ng pagtitiis, pagpipigil sa sarili, kailangang magpasya tayo na magtagumpay sa pamamagitan ng tulong ng banal na espiritu. Kaya nga sabi pa dito, sa paggamit ng pananalita, marahil ay walang kamali ang mas madaling palampasin ng matanda at bata sa kanilang sarili kaysa sa padalos-dalos at walang tiyagang pananalita. Iniisip nilang sapat ng idahilan ang hindi ako nag-ingat at hindi ko naman talaga sinadya ang sinabi ko. Ngunit hindi ito minamaliit ng salita ng Diyos. Sinasabi ng kasulatan, nakakita ka na ba ng taong padalos-dalos sa kanyang pananalita? May higit pang pag-asa sa mangmang kaysa sa kanya. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay tulad ng isang lungsod na wasak at walang pader. So very clear po mga kapatid ang salita ng Panginoon na nagpapahiwatig sa atin na kung wala tayong pagpipigil sa sarili at padalos-dalos tayong magsalita, kahit ano pang gawin natin, ay hindi tayo makakapag-reason out sa mga huling araw kung tayo ay haharap sa hatulan ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang, sundin na natin ang sinabi ng Panginoon na kailangan tayong magkaroon ng espiritu ng pagpipigil sa sarili. At ito yung bunga ng banal na espiritu ng Diyos na igawad sa atin. Dahil ang taong walang pagpipigil sa kanyang sarili ay tulad ng isang lungsod at wasak na walang pader. Nakakalungkot isipin mga kapatid na marami ngayon nagrarason. Kung makagawa man ng mali, nirarason nila ang mga bagay-bagay para maitama nila ang pagkakamaling iyon. Tandaan natin, hindi po maitatama ang isang pagkakamali sa pagrarason ng walang kwentang bagay. Kaya ang nais ng Panginoon na kung tayo man ang magkamali, tanggapin natin ang payo ng Panginoon kung paano niya tayo kinokoreksyonan sa ating mga kahinaan. Ang pinakamalaking bahagi ng mga inis sa buhay, ng mga pasakit sa puso at mga pagkainis ay nagmumula sa hindi napipigilang pagkamainiti ng ulo. Sa isang sandali, sa pamamagitan ng padalos-dalos, marahas at pabaya na mga salita, maaaring magawa ang kasamaan na hindi na kayang ituwid ng buong habang buhay na pagsisisi. O ang mga pusong nadurog, ang mga kaibigang nagkalayo, ang mga buhay na nawasak dahil sa mabagsik at padalos-dalos na mga salita ng mga taong sanay nakapagdulot ng tulong at kagalingan. So tayo kasi mga tao, kahit alam natin yung tama, minsan mas pinipili natin ang mali. Kaya dumarating sa buhay natin yung kainisan na hindi natin mapigilan, gusto nating magalit.
lalong-lalo na may kaaway tayo. Pero ang totoo, yung sarili po pala natin yung ating kaaway. Kaya na meron tayong, kasi yung galit natin, nagmumula yan sa puso eh. Kapag hindi ito napabanal, lalabas at lalabas talaga ang resulta sa ating ugali, kung sino tayo. Kaya kailangan ang ating mga puso ay saliksikin at madurog ito sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu ng Panginoon upang tayo ay mabago. Kahit anuman ang mga kamalian na ating nagawa, kung tayo ay magsisi, tapat ang Panginoon na tayo ay kanyang patatawarin. Hindi lang patatawarin, kundi babaguhin. Personally sa buhay natin. Kaya nawa maranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat sigaw, sa bawat pabulong ng kanyang banal na espiritu. Kaya sabi dito, kung minsan ang labis na paggawa ay nagiging sanhi ng pagkawala ng pagpipigil sa sarili, ngunit kailanman ay hindi hinihiling ng Panginoon ang nagmamadali at magulong mga pagkilos. Marami ang nagpapasan sa kanilang sarili ng mga pasaning hindi inilagay sa kanila ng mahabaging Ama sa langit. Ang mga tungkuling hindi niya kailanman nilayon na kanilang gawin ay nag-uunahan at nagiging magulo. Nais ng Diyos na maunawaan natin na hindi natin nailuluwalhati ang kanyang pangalan kapag pinapasan natin ang napakaraming pasanin hanggang sa tayo ay labis na mapagod. Manghina ang loob at isip at magsimulang mainis, mabalisa at magalit. Tanging ang mga pananagutang ibinibigay ng Panginoon ang dapat nating pasanin, nagtitiwala sa Kanya, at sa gayon sa pananatiling dalisay, maamo at mahabagin ang ating mga puso. Kaya ito po yung lagi nating tatandaan. Kapag ang mga pagsubok sa ating buhay ay nagiging dahilan na kaya tayo naiinis at hindi natin kinokontrol ang ating mga sarili, hindi po natin naluluwalhati ang ating Panginoon. Kaya kailangan yung mga pagsubok sa buhay, gawin natin itong magaan sa atin. At pasanin natin ang pamatok ni Kristo dahil sabi nga 'di ba, ang Panginoon ay tutulong sa atin at hindi niya tayo pababayaan anuman yung magiging resulta ng ating paglilingkod. Kaya kailangan na maisagawa natin ng may katapatan ang kanyang kalooban at ang kanyang banal na espiritu ay kung ito'y igawad sa atin, tanggapin natin ito para magbunga ito ng pagtitiis, ng pagpipigil sa sarili. Kaya kailangan natin ang pamamahala ng kanyang espiritu. May kahangahangang kapangyarihan ang katahimikan. Kapag pinagsalitaan ka ng mga salitang puno ng pagkainip, huwag kang magumanti. Ang mga salitang isinasagot sa taong galit ay karaniwang kumikilos na parang latigo, na lalo pang nagpapaliyab ng kanyang galit. Ngunit ang galit na sinasalubong ng katahimikan ay mabilis na nawawala. Hayaan ang Kristiyano na pigilan ang kanyang dila na may matibay na pasyang huwag magsalita ng mabagsik at walang tiyagang mga salita. Kapag napigil ang dila, maaari siyang magtagumpay sa bawat pagsubok ng pagtsatsaga na kanyang daraanan. So, napakaganda po yung payo sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, mga kabataan, na kung meron tayong kaibigan na nagalit sa atin, huwag nating gantihan ng ganun ding mga salita. Kaya nga sabi dito, kahanga-hanga ang kapangyarihan ng katahimikan. Dahil kahit gaanong galit ang tao, kapag siya ay nakarinig sa part natin ng mga maaamong salita, kung maaari, kumahimik na lang, magkakaroon ito ng kagalingan sa kanyang puso. Hindi na siya magsasalita. Mapapawi na yung galit na meron siya. Kaya ito po yung paalala sa atin na hayaan natin na ang Kristiyano ay pigilan ang kanyang mga dila dahil sa pamamagitan ng ating mga dila, maaari tayong magkasakit at magpasakit sa mga tao. Mawawala po yung biyaya ng Panginoon kapag ginagamit natin yung dila natin sa mga walang kwentang bagay. Kaya ito po yung paalala sa atin ng Panginoon na kung ano man yung mga katotohanan na ating nalalaman patungkol sa pagpipigil sa sarili, ay kailangang mai-apply natin ito sa ating personal na buhay dahil tutulungan niya tayo anuman ang mangyari. Sa sariling lakas, hindi kayang pamahalaan ng tao ang kanyang espiritu. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, maaari niyang matamo ang pagpipigil sa sarili. Sa kanyang lakas, maaari niyang pasukuin ang kanyang mga pag-iisip at mga salita sa kalooban ng Diyos.
Ang relihiyon ni Kristo ay naglalagay ng mga damdamin sa ilalim ng pamamahala ng katwiran at dinidisiplina ang dila. Sa impluwensya nito, ang padalos-dalos na pagkamainitin ng ulo ay napapawi at ang puso ay napupuno ng pagtsatsaga at kaamuan. Kapag ang Panginoon na talaga ang kikilos sa tao, gaano man ito siya kasama, ay talagang mababago. At ang ating mga sariling lakas ay hindi natin kaya. Pero meron tayong pagpipili na pwede nating isuko ang ating mga sarili sa kalooban ng Panginoon at siya na po yung kikilos sa atin. Napakagandang pag-aralan ang ganitong usapin. Patungkol sa pagpipigil sa sarili ay napakahalaga sa ating buhay, mga kapatid. Kaya kailangan sa pamamagitan ng kanyang kalakasan ay atin pong mapapanagumpayan yung ating mga sarili at tutulungan tayo ng Panginoon anuman ang mangyari. Kaya sa pagpapatuloy po, mahigpit kang kumapit sa Kanya na may lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, bagaman madalas kang nabibigong magpakita ng pagtsatsaga at kapanatagan. Huwag mong isuko ang pakikipaglaban, magpasya kang muli, at sa pagkakataong ito ay higit na matatag na maging matiisin sa ilalim ng bawat pang-uudyok at huwag mong ilayo ang iyong mga mata sa iyong banal na halimbawa. So kung habang tayo gumagawa at habang tayo ay nasa proseso yung pagbabago sa ating buhay, kailangang mahigpit nating tingnan at kapitin natin ang biyaya ng Panginoon na hindi nagbabago, na siyang magpapabago sa buhay natin. Minsan tayo nabibigo, pero kapag tayo ay nakipag-cooperate sa Panginoon, tayo ay magwawagi. Dahil siya nga ay nangako, hindi niya tayo pababayaan gaya niya na nakapanagumpay sa kanyang kahinaan, ganun din tayo. Because Jesus is like as we are. Naging tao din siya. At alam niyang kaya niyang tulungan tayo kung ano yung man yung kahinaan natin. Lalong-lalo na ang pagpipigil sa sarili. Walang dahilan para sa pagkakasala. Ang pagkilos ng manunukso ay hindi dapat ituring na dahilan para sa kahit isang maling gawa. Nagagalak si Satanas kapag naririnig niya ang mga nagpapahayag na tagasunod ni Kristo na gumagawa ng mga dahilan para sa kanilang mga kapintasan sa ugali. Ang mga dahilan mismong ito ang umaakay sa pagkakasala. Walang dahilan para sa nagkasala o dahilan para sa magkasala. Ang isang banal na pag-uugali ay isang buhay na tulad ni Kristo ay maaaring makamtan ng bawat nagsisisi at sumasampalatayang anak ng Diyos. So for our conclusion, mga kapatid, dito ipapakita natin na hindi natin dapat gawing dahilan na dahil tinukso tayo ng kaaway, kaya tayo nakagawa ng kasalanan. Sa ating mga sarili, alam natin kaaway natin yung sarili natin. Dahil ano yung kalooban ng Panginoon, hindi natin nasusunod dahil sa ating mga sariling laman. At ito yung ginagawa nating dahilan, kaya hindi tayo nakakasunod. Mga kapatid, hindi po katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon anuman yung mga dahilan na ating ibinubunganga para lang matakpan yung ating pagkakamali. Kaya kailangan, ano man yung pagkakamali natin, tanggapin natin, dahil nandiyan yung tulong ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, tayo'y tutulungan. Ipanalangin natin yung bawat kahinaan, personally sa buhay natin at sa iba. At tayo'y sabay-sabay nalalago sa biyaya. Magtulungan po tayo dahil ang Panginoon ay nangako, tutulungan niya ang bawat sumasampalataya at nagsisising kaluluwa. Kaya wag na tayong magdahilan, bagkus kamtin natin ang pangako ng Panginoon na magpapabago sa atin. Kaya po sa chapter 35 ng Messages to Young People, tandaan natin ang pagdidisiplina sa sarili ay kailangan natin ang Panginoon para matugunan at para mapanagumpayan ang ating mga sarili. Kaya purihin ng Panginoon and God bless sa ating lahat.